Ito, binanata ng matindi ni Panelo, etong si Senator Amy Marcos. Alam nyo, dito nyo mapapaghalata na napakalaki ng inggit ni Panelo kay Senator Amy. Ano po, napakalaki ng inggit ni Panelo kay Senator Amy at talagang lantaran niyang isinusuka etong si Amy Marcos. Ibig sabihin, talagang ipinaparamdam na ni Panelo na hindi nila kaalyado kahit kailanman etong si Senator Amy. At yung ginagawa ni Senator Amy Marcos, baliwala dito sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Pero kung tutusin mga kababayan, kaya lang naman naging presidente etong si dating Pangulong Duterte kasi tinulungan siya ni Amy Marcos, pinakilala siya sa mga Marcos loyalists. And then mga kababayan, naaresto etong si Digong, nagsagawa agad, kahit nakareses ang Senado, nagsagawa agad ng investigasyon etong si Amy. Ngayon, ang tingin dito ng mga taong sumusuporta kay Amy Marcos, napakalaki ng inggit ni Panelo kay Amy Marcos kaya gumagawa ng eksena etong si Panelo para siraan ng siraan etong si Amy. Pero isa lamang po yung patunay dito na hindi talaga welcome sa kampo ni Duterte etong si Amy Marcos kasi may mga kaalyado si Digong na galit dito po kay Amy. So ngayon ito, pakinggan po natin. Ang sabi kasi dito, ano pang iimbestigahan mo? Kitang-kita mo na yung ebidensya. Ito daw yung sabi ni Panelo mga kababayan kay Amy Marcos. Ano pa daw yung iimbestigahan? Maliwanag na nga daw yung ebidensya na sinasabi na illegal daw yung pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte at pagdadala dun po sa Dahig Netherlands. So ito, pakinggan po natin. Hindi mo na kailangan mag-imbestiga sapagkat lantaran. Kung baga, kitang-kita mo na yung ebidensya. Ano pang i-imbestigahan mo? Illegal nga eh. Kitang-kita mo yung illegal na ginawa nila. Alam mo rin na walang jurisdiction. Ha? Hindi ka abogada, pero nagtapos ka ng abogasiya. Kaya alam mo yun. Oh, bakit hindi mo binira ng binira? Ano bang imbestiga? Wala na akong imbestiga. Bakit daw mga kababayan? Biruin niya, tinuturuan pa sa Amy Marcos, bakit hindi mo binira ng binira? Ibig sabihin, bakit hindi mo tinira ang gobyerno ni PBBM? Alam mo na nga may ebidensya, maliwanag na nga na illegal daw yung pagkaka-aresto kay Digong, wala daw jurisdiction. Dapat ang gusto daw na mangyari ni Panelo, dapat daw binira ni Senator Amy yung gobyerno ng kanyang kapatid. Kaya nga mga kababayan, hindi satisfied etong si Panelo sa ginawang investigasyon ni Senator Amy. Alam niyo kung tutusin, dapat nagpapasalamat sila kay Amy Marcos eh. Pero ang dating kasi mga kababayan dito, mukhang hindi pa ata nila nagugustuhan yung ginawang investigasyon ni Senator Amy Marcos. Kasi ang tingin dito ni Panelo mga kababayan, exposure lamang po ito ni Amy Marcos kasi nga tumatakbo siya sa pagkasenador. Kumbaga, parang commercial lang or endorsement lang ni Amy Marcos yung nangyaring investigasyon doon po sa Senado patungkol po sa pagkaka-aresto nitong si Digong. Investigation kailan tapos na nga eh. Kitang-kita na nga. Kaya nga nagpunta na sa Korte Suprema eh. Ha? Dapat sumama ka na lang. O ikaw Wala ba yung signal natin? Of democracy. Walang maaasahan sa inyo. Kaya nga pinapa-abolish na kayo eh. Ouch! Ano yung sabi mga kababayan? Wala daw maaasahan dito kina Amy Marcos. Kaya nga daw po ipina-abolish na eto daw pong Senado kasi wala nga daw pong maaasahan. Yan yung sabi nitong si Panelo. Mas magaling pa daw ang ginawa ni Amy Marcos mga kababayan. Sumama na lamang po siya sa Korte Suprema. At nagdemanda siya doon kasama nitong senator yon, nitong sina Vic Rodriguez at nung iba pa mga kaalyado nitong sina Duterte. Ang problema kasi, ang laging nakikita ni Panelo mga kababayan sa totoo lang, gusto niya laging mawala dyan sa kampo ni Duterte ay walang iba kung hindi itong si Amy. Samantalang itong si Amy naman, pinupokus niya yung kanyang sarili mga kababayan na mapalapit sa mga Duterte at isipinagsisiksikan niya yung kanyang sarili sa kampo ng mga Duterte kahit kitang-kita naman ng sambayan ng Pilipino na ayaw na ng kampo ng mga Duterte dito kay Amy Marcos. Maliwanag din naman yung sinabi ni Sara Duterte na hindi pa siya sigurado kung ito bang si Amy Marcos endorso po niya sa kabila ng ginawa nitong si Amy Marcos mga kababayan na pag-iimbestiga doon po sa pag-aresto ni dating Pangulong Duterte. Ayun na nga yung isang patunay na ayaw ng kampo ni dating Pangulong Duterte kay Amy. Pero ipinagsisiksikan niya pa rin yung kanyang sarili sa kampo ni Digong. Ito pa mga kababayan yung isa na makikita nyo na napakalaki ng inggit talaga ni Panelo
dito po kay Amy. Ito ay play natin. Kayo pala. Mga DDS. Balat kayo pala. Ang tunay sa mundo. Yan, alam mo yung babaeng yan. Ah, Ano pa ba ang gusto mong iniimbestigahan? Lantara na nga buong mundo ang nakapanood. Nasa video, every step of the way, how illegality was committed by the government officials. Ano pang iimbestigahan mo? Ang dapat sa'yo ay magsalita ka ng araw-araw, minuto, at sumama ka, idemanda mo. Yan ang dapat na gawin mo. yun! Yun ang gusto ni Panelo. Dapat daw araw-araw, magsalita daw itong si Senator Amy. Di ba yung nung una, inuutusan niya na dapat daw birahin ng birahin ni Senator Amy. Ngayon naman, sinasabi niya na dapat siguro para maipakita di umano yung katapatan ni Senator Amy sa grupo ni na dating Pangulong Duterte, dapat magsalita araw-araw itong si Senator Amy patungkol doon sa nangyaring pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. At para daw mapatunayan na totoo yung ginagawa ni Senator Amy para kay Digong, dapat daw idemanda. Ibig sabihin, idemanda mga kababayan ni Senator Amy yung kapatid niya, which is etong si PBBM na presidente ng ating bansa. Yun po yung gustong mangyari ni Panelo. Kasi nga, ang tingin ni Panelo sa ginagawang investigasyon ni Senator Amy, wala po talagang kwenta. Kasi nga, kung titingnan nyo, kahit si Bongo nagpahaging na eh. Kahit araw-araw sila mag-imbestiga dyan, kahit araw-araw yung gawin nila na pag-hearing dyan sa Senado, wala na mangyayari kasi nga, hindi na makakauwi ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte hanggat hindi lumalabas ang desisyon ng International Criminal Court, lalo na at napakalayo pa ng first trial ni dating Pangulong Duterte na kung saan pag-uusapan yung kanyang kaso, yung kanyang kasong kinakaharap. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, napakatagal na panahon pa kung sakali maabsuelto itong si Digong, napakatagal na panahon pa bago siya maibalik dito sa Pilipinas. Kaya nga lagi nating sinasabi to kahit mag-rally sila ng paulit-ulit dyan, ang katotohanan, hindi na nila mapapauwi ng Pilipinas etong si Digong. Demanda ka na. Ano pang investigasyon? Idemanda mo yung mga nag-arestong illegal. Idemanda mo si Torre. Idemanda mo yung kapatid mo. Oh! Isama mo na kung totoo yung sinasabi mo. Alam mo, hindi pa pwede yung palagi na lang tayo nagbabalat kayo. Gawin mo yung totoo para, tingnan mo, bumagsak ka sa rating. Hindi ka na mananalo sa Senado. Kasi nga, nakikita yung pagkabalat kayo mo. Maging totoo ka sa sarili mo. Balat kayo pala. Oh, ayan. Di ba? Ano yung sabi ni Panelo mga kababayan? Kita mo, bumabagsak ka na sa rating. Nakikita yung pagiging balat kayo mo. Ilabas mo yung totoo. Alam nyo kasi mga kababayan, kaya humihina sa rating talaga. Sa totoo lang kaya humihina sa rating itong si Senator Amy. Kaya bumabagsak siya mga kababayan kasi unang-una nakikita ng mga Marcos loyalists na namamangka siya sa dalawang ilog. Sumusuporta siya kay Duterte. Hindi natin alam kung totoo yung pagsuporta niya sa gobyerno ni PBBM. Kasi mostly mga kababayan, ang kanya mga nagiging pahayag, alam naman natin na pabor. Pabor na pabor sa mga Duterte na minsan pinapahagingan niya at binibira niya yung gobyerno ng kanyang kapatid. Kaya hindi natin masisisi yung mga kababayan nating Marcos loyalists na sumusuporta sa ating presidente kung bakit nagagalit sila at sumasama yung loob nila kay Senator Amy. At ngayon naman mga kababayan, yung kampo na pinapabura ni Senator Amy, yung kampo na ipinagtatanggol niya, isinusuka naman siya at inilalaglag siya. Sa madalit salita, itinatatwa siya. Ito na nga yung isang patunay na hinahangad ni Panelo mga kababayan na wag manalo sa pagkasenador etong si Senator Amy. Kaya nga mas mabuti pa nung unang beses na nasira yung unity mga kababayan, dapat ang ginawa na lang ni Senator Amy na natili na lamang po siya sa kapatid ng kanyang sa tabi ng kanyang kapatid at nag-focus na lamang po siya sa paggawa ng batas at pagtulong sa kanyang kapatid mga kababayan. Ang problema, mas kumampi siya sa mga Duterte ng ending sa huli, katulad nung ginawa nila kay Harry Roque, inilaglag din nila sa huli etong si Senator Amy. Kasi nga maliwanag naman ang sinabi ni Sara, pag-iisipan niya pa kung i-endorse niya etong si Amy. Sinasabi naman ni Panelo na bumagsak ang rating nitong si Senator Amy kasi nga mga kababayan, dahil nagbabalat kayo. Ibig sabihin,
hindi alam kung kanino ba talaga siyang partido sumusuporta. Napakahirap sa totoo lang mga kababayan maging neutral sa pagkakataong ito kasi pag neutral ka, maiipit ka talaga sa sitwasyong yan. Sabi ko nga po sa inyo, walang masamang maging bias lalo na kung nasa katotohanan ka. Pero mga kababayan, kung ikaw ay mamamangka sa dalawang ilog, ikaw lang din ang mahihirapan dyan kasi baka ang ending, ilaglag ka ng mga ilog na pinamamangkaan mo.